So muli magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at patuloy po tayo sa ating ginagawang daily devotion. Purihin po ang ating Panginoon at nandito na po tayo ngayon sa Leviticus chapter 9 at ang akin pong isi-share ay dito po sa verse 1 to 5 po. Sinasabi nga po ito sa talatang ito, ang handog ni Aaron. Nang ikawalong araw, ipinatawag ni Moises si Aaron at kanyang mga anak at ang mga pinuno ng Israel. Sinabi niya kay Aaron, kumuha ka ng batang turo at isang lalaking tupa na walang kapintasan at ihandog mo kay Yahweh. Ang una ay handog para sa kapatawaran na kasalanan at ang ikalawa ay handog na susunugin. Sabihin mo naman sa bayang Israel na magdala sila ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Magdala rin sila ng isang guya at isang batang tupa na parehong 1 taon ang gulang at walang kapintasan. Magdala rin sila ng isang guya at isang batang tupa na parehong 1 taon. Bilang handog na susunugin. Pagdalin mo rin sila ng isang turo at isang lalaking tupa upang handog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Ihahandog nila ang lahat ng ito na may kasamang harinang hinaluan ng langis. Gawin ninyo ito sapagkat ngayon magpapakilala sa inyo si Yahweh. Dinala nila ang mga ito sa harap ng tuldang tipanan ayon sa inutos ni Moises. Nagtipon ang buong bayan sa harapan ni Yahweh. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Amen po. Dito po sa talata ng aking binasa, makikita po natin dito na sinasabi po dito yung pong mga handog po ni Aaron. At makikita nga po natin na ipinatawag po ni Moises sina Aaron at ang kanyang pong mga anak. At sinabi nga po ni Moises kina Aaron na kumuha sila ng isang batang turo at isang lalaking tupa na walang kapintasan upang ihandog kay Yahweh. Yung pong una ay ihandog mo. Yung pong una ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. At ang pangalawa po ay handog na susunugin. Dito po natin makikita kahit po sina Aaron, yung pong pamilya niya ay pinili po ng ating Panginoon. Pero kinakailangan pa rin po nilang maghandog sa ating Panginoon. Pinaghahandog nga po sila ng isang lalaking turo at isa pong lalaking tupa na wala pang kapintasan. At kahit nga po sila na tulad na nasabi ko, kahit po sila ay lingkod ng ating Panginoon, pero kailangan din po nilang gawin yon, na sila ay magbigay ng alay o handog po sa ating Panginoon. At ganoon din po sa bayan ng Israel. Sinabi din po dito na pinagdadala din po sila ng isang lalaking kambing bilang handog po sa kapatawaran ng kasalanan. At isa rin pong guya at isang batang tupa na parehas po silang 1 taon. Na wala pong kapintasan na bilang handog na sisunugin. Dito po natin makikita lahat po ng ating kailangang ibigay sa Panginoon. Lahat po ng kailangan na ihandog sa ating Panginoon. Katulad po nito mga hayop ay kinakailangan po talaga malinis at walang kapintasan. Ibig sabihin po ng walang kapintasan, yung pong na maayos po ang kalusugan, maganda po yung pagkakakumpusa ng yung pong ibig ko sabihin po na maganda po yung klase ng hayop na dapat nating iaalay. Ganun sadya naman po ganun na
kapag po sa Panginoon tayo magbibigay, kinakailangan po talaga yung maayos at para maging kalugudugot po sa ating Panginoon. At dito nga po natin makikita na sa kabila po ng lahat ng mga pagbibigay nila ng handog sa ating Panginoon, ay kinalulugudan po sila ng ating Panginoon. Sigurado po na malulugod po ang ating Panginoon kasi lahat naman po na sinabi ng Panginoon kay Moises ay ginawa naman po ng mga nina Aaron at saka po ng mga bayang Israel. So dito po natin makikita na kapag po tayo talaga ay sumusunod at lagi po tayo nagpapatuloy dito sa ating paglilingkod, sa ating gawain, ay darating din po yung panahon na hindi po mawawalang saysay itong ating ginagawang ito. Hindi po ito mawawalang bahala. Sa ngayon na tayo kahit mga pagod sa trabaho, pero pinipilit natin na makapagbigay at makapagbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating itong ginagawa dito sa ating daily devotion. Kaya mga kapatid, kung ano man, lagi ang hamon ng buhay, basta alahanin lang natin, tuloy lang tayo ng tuloy. At dito nga natin makikita na kahit pa nung una, kahit pa mga alagad ng Diyos, na kinakailangan ding magandog. Kaya tayo, kailangan din po natin ibalik sa Panginoon yung ating papupuri at pasasalamat sa Kanya. So, God bless po and glory to God po. Bye-bye po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isi-share ngayon ay sa Leviticus chapter 9 verse 4 to 6. Pagdalhin mo sila ng isang toro at isang lalaking tupa upang handog kay Yahweh. Bilang handog ng pangkapayapaan, inihandog nila ang lahat ng ito na may kasamang harinang hinaluan ng langis. Gawin ninyong ito sapagkat ngayon magpapakita sa inyo si Yahweh. Dinala nga nila ang mga ito sa harap ng toldang tinagtipanan ayon sa inuutos ni Moises. Nagtipo ng buong bayan sa harapan ni Yahweh. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh na dapat ninyong tuparin upang mahayag sa inyo ang kaluwalhatian niya. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Leviticus chapter 9, verse 7 to 9. Kay Aaron na may sinabi ni Moises, lumapit ka sa altar at ialay mo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang handog na susunugin para sa iyo at sa iyong sambahayan. Dalhin mo rin ang handog ng mga tao upang sila'y matubos din sa kanilang mga kasalanan. Iyan ang inuutos ni Yahweh. Lumapit nga si Aaron sa altar at pinatay ang goya bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Ang dugo nito'y dinala ng mga anak ni Aaron sa kanya. Inilubog naman niya sa dugo ang kanyang daliri at nilagyan ang mga sungay ng altar at binuhos sa paanan nito ang natira. Amen. Leviticus chapter 9 verse 10 to 12. Dataptuat ang taba at ang mga bato at ang lamad na nasa atay ng handog dahil sa kasalanan ay sinunog niya sa ibabaw ng dambana gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. At ang laman at ang balat ay sinunog niya sa apoy sa labas ng kampamento. At pinatay niya ang handog na susunugin at ibinigay sa kanya ng mga anak ni Aaron ang dugo at kaniyang iwiniksik sa ibabaw ng palibot ng dambana. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 9, verse 13 to 15. Ito po ang nakasulat. They handed him the burnt offering piece by piece, including the head, and burned him on the altar. He washed the internal organs and the legs, and burned them on top of burnt offering on the altar. Aaron then brought the offering that was for the people. He took the goat for the people's sin offering and slaughtered it, and offered it for a sin offering as he did with the first one. Yun lang po, maraming salamat. God bless.
Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi nito ay sa Leviticus chapter 9, verses 16 to 18. Ang sinasabi, "You also presented the burnt offering and offered it according to the ordinance." 17. Next, he presented the grain offering and filled his hand with some of it and offered it up in smoke on the altar, besides the burnt offering of the morning. 18. Then he slaughtered the ox and the ram, the sacrifice of peace offerings, which was for the people, and Aaron's sons handed the blood to him, and he sprinkled it around on the altar. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Magandang gabi po. Ang akin pong babasahin ngayon ay Leviticus chapter 9 verses 19 to 21. Then he took the fat of the bull and the ram, the fat of the broad tail and from around the internal organs, along with the kidneys and the long lobes of the livers. He placed these fat portions on the top of the breast of these animals and burned them on the altar. Aaron then lifted up the breast and right tight as a special offering to the Lord, just as Moses had commanded. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat. Ang aming pong ibabahagi ay sa Levitico chapter 9 verses 22 to 24. Ito po yung ang paghandog dito sa chapter 9 ang handog ni Aaron. No? Pagtas niya maghandog at dito po nabanggit yung mga handog ni Aaron at aking pumabasahin sa 22 at hanggang 24. Sabi rito, itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay at binasbasan ang mga tao. Pagkatapos bumaba siya mula sa altar na pinaghandugan niya, sina Moises at Aaron ay pumasok sa toldang tipanan. Paglabas doon, binasbasan nila ang mga tao at nakita ng lahat ang maningning na kaluwalhatian ni Yahweh. Sa harapan niya, nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin pati ang taba na nasa altar. Nang makita ito ng mga tao, sila'y napasigaw at nagpatira pa. Bagamat hindi ko po nabasa doon sa umpisa ng chapter 9 patungkol sa paghandog ni Aaron. Pero dito po sa aking verse, ang aking pong ibibigay lamang po rito na insight. No? Dito po sa parting ito, na itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay. Di po ba na ialay si Aaron bilang priesthood or pari. At alam nyo, sinasabi, ito'y katunayan lamang na kapag isa sa atin ay naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon, ganun niya rin pagpapalain ang ating mga pamilya, ang ating mga nasasakupan, no? At yung tanda po natin ng inialay si Aaron, ganun din binanggit ng Panginoon na isama yung mga anak ni Aaron na pagbihisin ng ganito, no? Nakakasama sila doon sa paghandog or pag-alay. Patunay lamang na ayun nga po na iniisip natin, wag natin isipin na baliwala lang itong ginagawa natin dahil yung nasasakupan natin, no, isa lamang sa pamilya natin ang naglilingkod ay patunay na pagpapalain din ng Diyos ang mga nasasakupan natin. Nasasabi ito sa Acts chapter 16 verses 31. Ang sabi po rito, they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed them once. Then immediately he and his household were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God and his whole household. Amen. Tatunay lamang po na katunayan ng in you and your household will be saved kapag naglingkod tayo sa ating Panginoon.
na andun yung faith mo doon sa ating Panginoon sa paglilingkod mo. Patunay lamang na una po, di ba, bago kay Aaron, dumaloy yung pagpapalang iyon kay Moises muna. Na ginamit si Moises sa kabila ng si Moises ay hindi siya perpektong tao, pero ginamit siya ng Panginoon, and then ginamit din binanggit din ipinasama ito si Aaron na kapatid ni Moises, di ba? Dumadaloy doon. At tapos kay Aaron, yung kanyang mga anak, sa kanilang pamilya, at ngayon naman yung mga Israelites na kasama nila, di pa ba? Na katunayan lamang na magiging isa kang pagpapala sa maraming tao kapag tayo ay nagpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Patunay itong mga binabasa natin. At diba bago pa sila Moises, may pinagmulan sila ng mga ancestor nila, katulad na sila Abraham. Di po ba si Abraham na pinagpala hanggang dumaloy kay Jacob, na di ho ba doon sa mga anak ni Jacob na si Jose lamang ang nabasa natin doon na hindi na na talagang kawangis ng Diyos na binanggit doon. At yung mga kapatid ni Jacob ay may mga kasalanan, may mga karumihan na ginawa. Bagamat ganun man ang nangyari, dahil nga sa isang tunay na naglilingkod na doon sa kanilang mga ancestor, ay dumadalo yun doon sa mga kamag-anakan at sa mga nasasakupan nito. Kaya wag po nating hayaan na tayo ay mabaliwala lang yung ating paghihirap, kasi yun po din sinasabi doon sa 1 Corinthians 15:58 na our labor in the Lord is not in vain. Wala pong masasayang sa ating paglilingkod sa Panginoon, dahil dito sa lupa umaani tayo ng biyaya in materials, pero merong kalakip itong reward sa ating Panginoon. At ang kagandahan nito, dito pa lang sa lupa nakikita naman natin, kahit na dito tayo nagpapatuloy sa kabila ng may mga pagsubok, nakikita naman natin na nararanasan natin kung paano tayo pagpapalain ng ating Panginoon. At yung ating takbo ng buhay ko, kumpara natin doon sa mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon, ay masasabi natin na hindi ba pagpapala iyon? Di po ba yung pagliligtas na lamang sa atin sa mga karamdaman na doon sa iba maririnig natin grabe yung karamdaman, pero i-consider natin mga biyaya ito ng ating Panginoon. Kaya patuloy lamang tayo, dahil ito, tingnan nyo, sinabi nga nung pagkatapos na paghandog itong si Aaron, lumabas sila at bumaba sa altar, at yun sa pinaghandugan nila, pumasok sa tolda, at paglabas doon binasbasan nila ang mga tao. Kaya ikaw, tayo, at ako, marami pa sa atin ay magiging pagpapala tayo sa iba. At patuloy lamang tayo sa ating Panginoon sa anuman yung pagsubok. Huwag nating hayaan yung temptation can taken na maalis tayo, makuha tayo doon sa presensya ng ating Panginoon sa paglilingkod natin. Huwag natin hayaan yun. Kaya tuloy-tuloy lamang po, at God bless you all. Maraming salamat po. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Bye.